Isa na namang napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang muli tayong magkasama-sama sa programang ito na ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Mainit na pagbati ang nais kong ipaabot sa lahat ng mga taga-subaybay ng programa. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr. at si Pastor Nestor Ilioma ang inyong makakasama sa talakayan. Kaya nga't nais natin na muling kamustahin si Pastor. Kumusta po kayo, Pastor? Napakabuti ng Diyos, Pastor. Kaya nga't meron tayong karapatan at pagkakataon na talakayin muli ang panibagong paksang ating pagbubulay-bulayan mula sa salita ng Diyos na ating hinahangad na mapagpala ang ating mga taga-subaybay. At hindi natin makakalimutan na batiin ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Saan man kayo naroroon, anuman ang inyong kalagayan, nawa sana'y patuloy na masumpungan ninyo ang pagpapala ng Diyos habang sinusubaybayan ninyo ang atin pong talakayan dito sa Oras ng Pag-aaral. Ngayon ay nasa ika-7 na tayong pagserye ng pag-aaral at dito ay aalamin natin ang pagkakasalungat ng ganti ng Diyos sa natatanging sitwasyon ni Job. At pag-uusapan natin ang kahalagahan ng tinatawag nating pagtatanong ng konteksto bilang prinsipyo ng pagpapaliwanag ng Biblia. At sa huli, ang mga praktikal na aspeto ng Diyos ay aktibo sa paghatol. Iyan ang mga katanungan na kung papaano iniuugnay ang kanyang aktibong papel bilang tagapagparusa sa makasalanan patungo sa maibigin na Diyos. O kaya nga ang ating pag-aaral ay pinamagatang ganting parusa. Kaya bago tayo naman pagpatuloy, hilingan natin si Pastor Ilioma na manalangin sa atin. Tayo po ay manalangin. Kagalang-galang naming Diyos na nasa mga langit, sa banal na oras ng aming pag-aaral ay hinihiling namin ang inyong patnubay upang kumagkagayon ang lahat ng aming bibigkasin at tatalakayin ay magiging sang-ayon lamang sa inyong banal na kalooban. Salamat po na ang inyong salita ay maging instrumento na mabisa na maaring bumago ng aming mga buhay, sumansala sa aming mga maling lakad at magtuwid sa aming mga daan, lalong-lalo sa pagsunod sa inyong banal na kalooban. Salamat po na ang inyong salita ay maaari naming panghawakan bilang mga pangako at paghahanda sa inyong muling pagbabalik. Pagpalain kaming sama-sama, 10 ng aming mga taga-subaybay, masumpungan namin ang inyong banal na kalooban na dapat naming sundin at isakabuhayan ngayon at magpakailanman sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, ang atin pong susing talata sa leksyong ito ay masusumpungan natin sa Job, Kapitulo 11, talatang 7. Masusumpungan mo ba ang Diyos sa pagsasaliksik? Masusumpungan mo ba sa kasakdalan ang makapangyarihan sa lahat? Narito, Pastor, ang susing talata, kagaya ng atin ang binanggit sa mga nakaraang pag-aaral, ang Kapitulo 11 ay bahagi noong panitikang bahagi, poetry. Kaya nga itong talatang 7, isang parallelism ito. Ang ibig sabihin, iisa ang katotohanang binabanggit nung unang pahayag, ito ay pinangalawahan na kapareho lang din yung sinasabi at pinatitibayan lamang yung unang bahagi. Kaya nga nagtatanong din ito, yung isa ay masusumpungan mo ba ang Diyos sa pagsasaliksik? Masusumpungan mo ba ang kasakdalan ang makapangyarihan sa lahat? O sino ba yun? Diyos din ang tinutukoy nun. So dito, Pastor, makikita natin na ang ating Diyos ay hindi mo basta masusumpungan pag hinanap natin. Ang ibig sabihin, hindi sa karunungan ng tao makikita at maalaman natin ang tungkol sa Diyos. Kundi, sangayon sa kanyang banal na panukala, pag ang tao ay nagsasaliksik, masusumpungan niya yung personal na pagkakilala sa kanya ng lubusan. Yan. So, ito ay may malaking kaugnayan tungkol dito sa karanasan nitong si Job. Kaya nga't patuloy tayong umiikot doon sa kanyang karanasan na habang siya ay nasa pagdurusa. Ngayon, tingnan natin ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pananaw ng tao
at saka naman yung pananaw ng Diyos sa pagdurusa na pinakita sa aklat ni Job. Yan, bago ko sagutin yung katanungan, Pastor, ay nais kong i-connect yung ating mga previous na lesson. Yung una, yun yung perspective o pananaw ni Job. Yung unang ating napansin. Okay. Nung nakaraang linggo, pinag-aralan natin yung pananaw ng mga kaibigan ni Job tungkol sa kanyang naranasan. Ngayong Ayun. linggo ay ating tatalakayin ano ang pananaw naman ng Diyos tungkol sa nangyari at pinahintulutan niyang maganap sa buhay at sambahayan ni Job. Yan. Okay. Ngayon, dumako tayo dun sa iyong katanungan. Ano ang pagkakaiba ng pananaw ng tao at pananaw ng Diyos kung ang pag-uusapan ay yung paghihirap ni Job na nakatala sa kanyang aklat? Unang-una, Pastor, kung ito'y titingnan natin sa pananaw ng tao, ay masasabi natin na si Job ay marahil sa kanyang kabuhayan ay nagtapat lang sa Diyos dahil siya ay pinagpapala. So, human perspective, dahil ikaw ay pinagpapala, ikaw ay magtatapat sa Diyos. Ito yung gustong palabasin ng dyablo, yung pananaw na yon. Okay? Now, ang pananaw ng Diyos, mapapansin niyo, Pastor, ay may kaibahan. Ang pananaw niya ay, kahit na ang tao ay pinahihintulutan niya na dumanas ng mga kahirapan at mga pagsubok, mananatili itong tapat hindi dahil sa mga pagpapalang tinatanggap niya, kundi dahil kilala niya yaong Panginoon, yung Diyos na lumalang sa kanya. Yun ang kaibahan, Pastor, na nais kong pansinin. Yung human perspective, sumusunod ang tao sa Diyos, uulitin ko, dahil siya'y pinagpapala. Samantalang yung God's perspective, sumusunod ang tao hindi dahil sa kanyang pagpapala, kundi dahil mayroon silang relasyong ugnayan na magkakilala ng kanyang manlalalang at nung nilalang. So napakahalaga na maunawaan natin na kaya tayo sumusunod sa Diyos dahil meron tayong relasyon sa Kanya. Tama niyo, Pastor. Kaya ngayon, balikan natin yung mga kaibigan nitong si Job. Ano ang bintang naman ni Bildad kay Job na salungat sa relasyon ni Job sa Diyos? Ayan, baybayin natin ang dalawang talata, Pastor. 8:8 ng aklat ng Job at iahambing natin ito doon sa Kapitulo 1, talatang 5 mamaya. 8:8 ng aklat ng Job. Sapagkat ikaw ay magsisiyasat, isinasamo ko sa iyo sa unang panahon at pasyahan mo ang sinasaliksik ng kanilang mga magulang. Ayan, narito, Pastor, ang sabi ay, ang Diyos ay magsisiyasat. Ayan. So, dito ipinakikita ng karanasan ni Job na ang Diyos ay sinasaliksik ang tao, Pastor. Yung kanyang karanasan. Alam ng Diyos kung ano ang mga nangyayari, pero papansinin natin na ang Diyos nagsasaliksik siya. Kagaya ng karanasan ni Adan at Eva nung sila ay nasa halamanan ng Eden. Nung sila ay magkasala at sumay sa kanyang banal na kalooban, Pastor, bakit nanaog ang Diyos ang sabi doon at nagtatanong siya na, nasaan ka? Ikaw ba ay kumain? Nasaan? At kung sino, ano pa ang mga tanong? Hindi ibig sabihin na hindi alam ng Diyos ang mga nangyari. Alam niya. Alam niya. Pero para ipakita yung kanyang pagmamalasakit sa tao, Pastor, unang-una yon, tinatanong niya ang tao upang mula sa mismo yung kanyang pagiging malapit sa Diyos. Kasi may ugnayan sila eh. Face to face na nag-uusap sila. Ganon din dito sa karanasan ni Job. Sila'y laging, ang si Job ay nakikipag-usap sa Diyos, nananalangin, nag-aalay, ay nais niya na si Job mismo ang magsabi sa kanya ng kanyang mga hinaing at mga karanasan. Ito yung isang bagay na ina-accuse ni Bildad sa karanasan ni Job na ikaw ay ang iyong pagpapala sa iyong mga anak, ang mga ginampanang mga tungkulin ng iyong mga anak, ay siguro marahil sila ay nakagawa ng hindi tama. Kaya nangyari itong mga ito. Sinasabi niya, siguro ikaw matuwid ka. Yung mga pamilya mo, baka sila ang hindi. So, ang naging accusation ay yung mga servant, mga anak, mga kasama niya sa sambahayan, sinasabi nila, kaya ka nagkakaganyan dahil sa kanila. Yun yung accusation. Now, tingnan natin kung yun ay tama, Pastor. Ihambing natin doon sa Job 1, talatang 5. At nangyari nang makaraan ng mga kaarawan ng kanilang pagpipista na si Job ay nagsugo at pinapagbanal sila at bumangong maaga sa kinaumagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat, sapagkat sinabi ni Job, marahil ang aking mga anak ay nangagkasala
at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso, ganito ang ginawa ni Job na palagi. Narito, Pastor. Kaya nga, ang akusasyon sa kanya ni Bildad ay, marahil ikaw ay matuwid, pero yung iyong mga sambahayan, ang iyong mga anak, sila marahil ang nakagawa ng hindi tama, kaya nga dumating ang ganitong mga kamalasan at mga trahedya sa iyong buhay. Now, papansinin natin na hindi ito sang-ayon sa unang pahayag ng Kapitulo 1. Bakit? Dahil si Job, araw-araw, ay kanyang ipinapanalangin, nag-aalay siya at pinapabanal ang kaniyang mga anak. Hindi ibig sabihin ito na siya ang humihingi ng tawad. Pero hindi ito sinasabi na yung tatay ang humihingi ng tawad para sa kanyang mga anak. Kundi sinasabi nito na ipinapakita niya sa kanyang mga anak, itinuro niya sa kanyang mga anak na ang pagsisisi at ang pagpapakabanal ay priority sa kanilang mga buhay. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, ito ang dahilan kaya sila na pumalpak at kayo ang naging malas ang iyong mga karanasan dahil sa kanila. Hindi. Kasi mismong si Job at ang kanyang mga anak at sambahayan ay ipinakita niya yung straight na paraan ng pagsunod at pamumuhay na pagka may nagawa ka, hindi niya sinasabing hindi sila gumagawa ng masama. Kundi pag may nagawa silang mga kamalian, dapat idulog sa Panginoon at ihingi ng tawad kaagad. Kaya nga doon sa argumento nitong si Bildad tungkol sa Diyos at saka sa katotohanan ay lubhang naging napakalayo mula doon sa pananaw ng Diyos sa tao. So kaya nga ating tinitingnan ngayon na hindi sa pamamagitan ng pananaw ng tao doon natin matutuklasan ang katotohanan. Dahil itong argumentong ito ay nagpapasama. Yan. Napansin natin na tama yung Pastor kasi yung argumento ni Bildad dito ay masyadong harsh, malupit. Na sinasabi niya na kaya ka nagkaganyan dahil sa ang iyong mga anak ay mga walang hiya. Parang diretso mong sinabi na kaya sila namatay dahil sila ay mga gumagawa ng mga kalapastangalan laban sa Diyos. Ay, kung ito'y titignan natin, Pastor, sa situation ngayon, ay hindi matutuwa ang taong makikinig pagka dumalaw ang isang kaibigan at ganon ang kanyang sasabihin. Kaya napakahalaga na matutunan natin yung biyaya ng Diyos na binigay sa ating lahat. Hindi dahil sa kaya tayo susunod ay para noon ay pagpalain tayo o kaya ikaw ay nasa kalagayan ng pagdurusa dahil hindi ka sumunod sa Panginoon. Alalahanin nating lahat na ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay nagkaloob sa atin ng biyaya. Ngayon, itong biyayang ito ay may malaking kaugnayan dun sa kautusan. Paano natin mapapanatiling balanse itong dalawang napakahalagang bagay na ito kapag ka nakikitungo tayo sa iba? Now, napakagandang katanungan yun, yung balance, Pastor. Yung law at saka yung grace o yung kautusan at saka yung biyaya. Now, pansinin natin na ito'y bahagi ng likas ng Diyos, Pastor. Pag sinabi mong grace, ito yung awa at kahabagan ng Diyos. Yung law, yun naman yung kanyang hustisya at pagiging patas sa kanyang pakikisalamuha sa lahat. Ang tanong ay, how can we maintain the balance? Paano natin mapapanatili yung balanse ng dalawang bagay? Unang-una, titingnan natin na ito'y likas ng Diyos. Pareho ito, Pastor, na likas ng Diyos. Hindi lang yung pagiging maawain at mapagpatawad ang kanyang likas. Hindi. Kundi ang likas din niya ay yung pagiging matuwid at pagmi-maintain ng kanyang kabanalan. Ayan. So, how do we maintain the balance? Kapag ang isang tao'y nagkasala, halimbawa, paano ito titingnan ng Diyos? Titingnan niya ito, unang-una, may kasalanan at may makasalanan. Magkaiba yun, Pastor. Kung minsan ito yung mahirap na i-distinguish pag tayo nakikisalamuha sa tao, yung makasalanan at saka yung kanyang kasalanan. Ayan. Mahal ng Diyos yung makasalanan. Pero yung kanyang ginawa, yung act, yung kanyang thoughts na pagiging makasalanan, yun ang kinamumuhian ng Diyos. So, how do we balance the two? Yung tao namatay si Kristo at willing siyang patawarin. Pero yung kasalanan na kanyang ginawa, dapat mahiwalay ito doon. So, ang balance ay ang Diyos na ating sinasampalatayanan, nais niya na ang tao umalis sa pagkakasala at magbuhay na may kabanalan at layuan yung pagiging makasalanan sa kanyang buhay. At isa pa ay bakit kaya napakahalagang alalahanin natin
na mayroon talagang mga bagay na tungkol sa Diyos. Kasi dito sa buhay nating ito, marami kang katanungan, bakit nangyayari itong mga bagay na ito na hindi naman kayang sagutin kahit ng mga tao o kumbagay, may mga taong nagpipresentang sagutin, subalit sang-ayon din sa kanilang sariling pananaw. Kaya nga ang tanong siguro dito ay, ano ba yung kahalagahan na alalahanin natin na yung mga bagay na tungkol sa Diyos ay hindi natin nalalaman. Hindi natin lahat natatanong, Pastor. Yan. Tingnan natin ang aklat ni Job tungkol dito. Kasi Job, yung ating tinatalakay eh. Job, Kapitulo 11, ang talata ay 7 hanggang 9. Masusumpungan mo ba ang Diyos sa pagsasaliksik? Masusumpungan mo ba sa kasakdalan ang makapangyarihan sa lahat? Mataas na gaya ng langit, anong iyong magagawa? Malalim kaysa sa Sheol, anong iyong malalaman? Ang sukat niya ay mahaba kaysa lupa at maluwang kaysa dagat. Ayan. So sinasabi rito ni Job na ang Diyos ay mas malawak, mas malaki kaysa doon sa pagkaunawa natin. Yan. Very basic yun, Pastor. Na hindi kayang ipaliwanag at itarok ng tao ang likas ng Diyos at kung ano ang kanyang pagiging Diyos. Dahil kung kaya natin itong ipaliwanag, Pastor, eh di mas magaling na tayo sa Diyos. Ayan. So dapat tanggapin natin unang-una sa lahat na ang ating pinagsisilbihang Diyos, ang ating manlalalang, ang ating tagapagligtas, ay malawak ang nasasakop ng kanyang pagiging likas na hindi natin ito kayang unawain. Yung dealings niya ay kakaiba kaysa, kaya nga ang sabi niya, your thoughts are not my thoughts. Your ways are not my ways. Kakaiba yung ating paraan, yung ating mga pag-iisip kaysa sa pag-iisip at mga paraan ng Diyos. Yan. So kaya nga, hindi natin pwedeng isipin na kung paano ang Diyos ay nakikitungo kay Pedro, ay ganun din kay Juan. So ibig sabihin ng Diyos nakikitungo sa iba't ibang kaparaanan para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Ngayon tingnan natin dito yung argumento naman ni Zophar na kung saan tungkol sa matuwid at saka sa masama. So paano naman natin ito ilalarawan? Ayan, pansinin natin, Pastor, sa Kapitulo 11, ang nagsasalita dito ay si Zophar. Basahin natin ang talatang 1 hanggang 6 at pagkatapos ay ituloy natin yung talatang 10 hanggang 20. Okay. Kanina. Nang magkagayoy sumagot si Zophar na Naamatita at nagsabi, hindi ba sasagutin ang karamihan ng mga salita at ang lalaking masalita ay aariing ganap? Pamamayapain ba ang mga tao ng iyong mga paghahambog at kung ikaw ay nanunuya, wala bang hihiya sa iyo? Sapagkat iyong sinasabi, ang aking aral ay dalisay at ako'y malinis sa iyong mga mata. Ngunit ang Diyos naway magsalita at bukhin ang kanyang mga labi laban sa iyo. Kung siya ay dumaan at magsara at tumawag sa kahatulan, sino ngang makapipigil sa kanya? Sapagkat nakikilala niya ang mga walang kabuluhang tao, nakikita rin naman niya ang kasamaan, bagamat hindi niya pinapansin. Ngunit ang walang kabuluhang tao ay walang unawa. Oo, ang tao ay pinanganak na gaya ng anak na mabangis na asno. Kung iyong ihahanda ang iyong puso at iuunat mo ang iyong kamay sa kanya, kung ang kasamaan ay sumasa iyong kamay, ilayo mo at huwag manahan ang kalikuan sa iyong mga tolda. Walang pagsalang ang iyong itataas ang iyong mukha na walang kapintasan. O ikaw ay matatag at hindi matatakot sapagkat iyong malilimutan ang iyong karalitaan. Iyong alalahaning parang tubig na umaagos at ang iyong buhay ay magiging lalong maliwanag kaysa sa katanghaliang tapat. Bagamat magkaroon ng kadiliman ay magiging gaya ng umaga at ikaw ay matitiwasay sapagkat may pag-asa o ikaw ay magsiyasat sa palibot mo at magpapahinga kang tiwasay. Ikaw naway hihiga at walang tatakot sa iyo. Oo, maraming ililigaw sa iyo, ngunit ang mga mata na masama ay mangangalon niya at mawawalan nila ng daang tatakasan at ang kanilang pag-asa ay pagkalagot ng hininga. Ayan, Pastor, ang tanong ay, ano ang mga tama at maling aral galing kay Zophar? Yung huling talatang binasa mo ay mali. Okay? Ang kanilang pag-asa ay pagkalagot ng hininga. Hindi doon nanggagaling. Kagaya nung una nating pinag-aralang mga leksyon, Pastor, na magwawakas na yung kanyang kahirapan kung siya'y mamamatay na. Maring temporarily, tama yon.
Pero ito, yung kamatayan, Pastor, pagka tayo may mga suliranin, hindi yun ang susi at sagot pagka tayo ay nagdurusa at may mga problema. Yan. So, unang-una, mali yun na concept na nanggaling kay Sopar. Ang sabi niya, ang kanilang pag-asa ay pagkalagot ng hininga. Mali yun. Now, ano naman ang tama kung papansinin natin? Yung talatang 6 kanina, at ipakilala nawa sa iyo ang mga lihim ng karunungan pagkat siya ay masagana sa pagkaunawa. Ayan, napakaganda. Saan nanggagaling yung pagkaunawa, Pastor? Nanggagaling sa Panginoon. Siya yung nagbibigay ng pagkaunawa at karunungan para ating maintindihan ang mga salita at mga karanasan na pinahihintulutan niyang may. So dito kay Sopar, dalawa yung perspective. Pinapakilala, yung concept niya sa Diyos ay maganda. Opo. Pero yung pagwawakas ng kasalanan at ng paghihirap ng tao na dapat wakasan sa kamatayan, ay hindi yung tama, Pastor. Kaya dito makikita mo na mayroon ding tama. Pagka tayo nakikisalamu at dealing with people at tayo nag-a-advise sa may sakit o kaya may mga karamdaman at suliran, kung minsan nakakapagbitaw tayo ng salita na hindi sang-ayon sa karunungan ng Diyos. Kagaya nito si Sopar na, sige, mamatay na, magpahinga ka na, at yan ang pagkalagot ng iyong hininga ay solusyon na para mawakasan na ang lahat ng iyong paghihirap. Yeah, kaya nga, lagi nating dapat alamin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon dahil yun ang magiging basihan natin upang ang ating mga pagbibigay ng mga payo lalo tigit sa mga nagdurusa ay mga tamang payo na naayon sa kalooban ng Panginoon o di kaya ng kanyang mga salita. Ngayon, kanina at noong mga dati nating pang mga pinag-aralan, sinasabi natin na ang pagdurusa ay isang paraan upang lalong mahubog ang iyong karakter. Lalo tigit yung karakter ng Diyos na dapat na makita sa ating buhay. Ano ba talaga yung kailangan gawin ng tao upang makita sa kanya ang karakter ng Diyos? Ayan, unang-una sa lahat ay dapat nating tanggapin na sa ating sarili, Pastor. Yun yung unang step eh. Yung tanggapin natin na sa ating sarili, hindi natin kayang pabutihin ang ating pagiging likas at karakter. Walang inherent na goodness sa atin. Bakit? Tayong lahat ay makasalanan. At dahil tayong lahat ay makasalanan, then we cannot improve ourselves by our own. Hindi natin kayang baguhin yung ating likas. Ang tendency natin, yan, ang isang taong makasalanan, lalo pang gumawa ng kasamaan. So ang ikalawa ay magpasakop tayo doon sa Panginoon na kilalanin na siya yung pwedeng bumago ng ating mga likas. Ayan. At ikatlo, merong cooperation. Yung divine at human, dapat mag-cooperate. Magpasakop tayo at sumunod tayo doon sa kanyang kalooban para yung likas niya, unti-unting maganap ito sa atin. Sundin natin yung mga katotohanan. Maganda yung concept na yun eh. At yung pagsunod sa katotohanan, yun ang lilinis sa atin para yung likas ni Kristo ang makita sa ating mga karakter at matanggal yung likas na hindi tama sa atin. At ang isa pa sa napansin ko, na kapag ka ikaw ay aktibong gumagawa sa gawain ng Panginoon, yun yung isang paraan na nagiging mas malapit ka sa Diyos, yung karanasan na magkaroon ka ng matibay na ugnayan sa Panginoon, at ang pangako, ang walang iba kundi ang bunga ng banal na Espiritu. Na ang bunga ng banal na Espiritu na yon ay na nasa sa atin, kung ito ay mahahayag sa mga tao, makikita nila na ang karakter ng Diyos sa ating mga buhay. Ngayon, yung may mga pagdurusang nangyayari dahilan sa naging kasamaan ng tao. At hindi natin may matatanggal ang kaisipan na kung bakit itong tatlong kaibigan ni Job, na tulad ng ating mga sinasabi ng mga nakaraan, ganoon humusga o humatol sa nararanasan ni Job, ay dahil na rin sa kanilang sariling pananaw, yung kanilang sariling theology, yung kanilang pagkaunawa sa mga karanasan noong una. Katulad halimbawa ng kasaysayan ni Noe nung nagkaroon ng malaking baha. Naka-impluensya sa kanilang theology yung kasaysayang ito. Kay Eliphaz, Bildad at Sopar. Kaya nga,
paano ba nakaka-impluwensya yung mga kasaysayang ito sa teolohiya ng mga tao, katulad nitong tatlong kaibigan ni Job? Okay. Unang-una sa lahat, baybayin natin, Pastor. Baka mamaya may magtanong, bakit iniuugnay natin dito sa kasaysayan ng baha yung mga kaibigan niya? Pansin natin, Pastor, na ang sumulat ng Job at ng Genesis, iisa. At yun ay pinaniniwalaan nating si Moses. Ayan. At unang itinala yung sulat ng Moses, ang Genesis, ang pasimula. Pagkatapos isinulat din itong Job na karanasan ng lalaking ito na nakatira doon sa Mediterranean Sea. Now, pansinin natin na alam nila yung nangyaring paglalang, alam nila yung kasaysayan ng baha. At marahil, ito ang batayan, marahil, kung bakit meron sila noong tinatawag nating retributive, yung paghihiganti. Kaya nga pinaparusahan ng Diyos ang mga tao dahil nakagawa sila ng hindi tama. Yeah. Kapitulo 6, Pastor, ang talata ay 5 hanggang 8. At nakita ng Panginoon ang mabigat ang kasama ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Datapot si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe, si Noe lalaking matuwid at sakdal, noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Ayan, Pastor, ang mga talatang iyong binasa, Pastor, ay ipinakikita ang tagpo na ang Diyos na nasa langit at natunghayan na ang mga taong naninirahan sa balat ng lupa ng panahon ni Noe at ng kanyang sambahayan ay mga masasamang tao. So, alam ng Diyos. Paano mo malalaman ang isang tao ay masama? Ay hindi po madali sa atin yan. Ang unang-una ay mas madali yan sa Diyos kasi una, nakikita niya yung ating mga gawa, pati man mga nakalihim na mga bagay. Ikalawa, nababasa niya ang ating mga isip at mga panagimpan. Yung mga desires at mga pagnanasa ng mga tao, nakikita ang kanilang mga puso. Ito'y malinaw dito sa mga talatang iyong binasa. Kaya nga, based on this, ay sinasabi ng mga nag-aaral ng Biblia at yung mga nag-a-agree dito sa mga kaibigan ni Job na ito ang isang halimbawa na naging batayan na kaya naniniwala din yung kanyang mga kaibigan na kapag nasumpungan ng Diyos na ikaw ay masama, gumagawa ka ng hindi mabuti, nag-iisip ka ng hindi tama sa iyong kapwa, ito'y batayan para ikaw ay parusahan. Kaya dumating yung tubig na gumunaw ng mga tao sapagkat sila'y lubhang mga masasama. Hindi lamang sa pagkilos, kundi pati sa isip at sa kanilang mga adhikain sa buhay. Yeah. So ito ang paraan na binabanggit nila kung paanong pinakita ni Moses yung ganting paghatol sa kanyang aklat na sinulat. So kaya nga masasabi natin na dito sa mga ganitong kasaysayan na develop yung pagkaunawa ng tatlong kaibigan nitong si Job na dumating ang baha dahil upang puksain ng Diyos ang kasalanan ng tao at linisin na muli ang mundong ito. Pero napakalayo yung background noong baha kaysa doon sa karanasan ni Job. Kasi magkaiba. Si Job ay matuwid na tao sang-ayon sa Diyos, pero pinahintulutan niya na dumanas ng mga trahedya at mga kahirapan sa kanyang buhay. Dito, itong retributive dito na pinarusahan ng Diyos dahil sila ay hindi gumagawa. So magkaiba yung sitwasyon. Magkaiba. Ini-a-apply nung magkakaibigan kay Job na dahil ito yung general rule na ang mga tao nung panahon ng baha ay nagkasala sa isip at sa kanilang gawa. Ay ito ina-apply din nila na kaparusahan ni Job yung mga nangyari sa kanya dahil marahil meron siyang mga nakalihim na mga kaisipang hindi tama sa harapan ng Diyos. Yeah, kaya tayo naman ay sang-ayon na dumating ang baha dahil yun ang paraan ng Diyos para noon linising muli itong mundong ito. Tama na mantsahan ang kasalanan ng mga tao ng panahon nitong si Noe. Ngayon, alamin naman natin ano naman yung pangako ng Diyos doon sa mga
sumusunod sa Kanya. Ayan, pansin natin, Pastor, na dito sa banal na kasulatan ay nilinaw ng Diyos na binalance naman eh. Hindi Oo. basta parurusahan ka pag ikaw ay nag-iisip at gumagawa ng hindi tama. Sa Deuteronomio Kapitulo 6, ang talata 24 at 25, Pastor. At iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga palatuntunang ito na matakot sa Panginoon nating Diyos sa ikabubuti natin kailanman upang ingatan niya tayong buhay gaya sa araw na ito. At siya'y magiging katwiran sa atin kung ating isagawa ang buong utos na ito sa harap ng Panginoon nating Diyos gaya ng iniuutos niya sa atin. Narito, Pastor, pagka tayo ay, ang sabi rito, pag ginawa natin ang lahat at ating isagawa, dalawang beses niyang inulit yung isinagawa ang mga utos at mga alitutunin. Now, tingnan ninyo, Pastor, merong basis doon sa talatang 25. Gusto ko yung salita doon, magiging katwiran sa atin. Hindi yung ating mabubuting gawa ang katwiran, yung righteousness na maiaugnay sa atin. Ang ganda eh. Kundi yung habag at awa ng Diyos, yun yung katwirang ibinibilang para sa atin. Yan. So, mali na naman yung concept na kaya ka pagpapalain, kaya hahaba ang iyong buhay dahil ikaw ay sumusunod at matuwid ka at ikaw ay may katwiran sa harapan ng Diyos. Hindi. Yung katwirang yaon, yun yung nanggagaling sa Diyos. Ibinibilang ito para sa dahil siya ay maawain, siya ay maibigin, siya ay mapagpahinuhod, ibibilang niya ito, hindi dahil ikaw ay sumusunod, kundi ito'y natutuwa siya na ibilang ka na na matuwid at pagpalain sa iyong buhay. Kaya nga, ako naalala ko kahit nung mga bata pa kami, malimit kong napapakinggan yung mga turo mula sa Biblia na kapag ikaw ay tapat na sumusunod sa Diyos, maabot mo yung kanyang katwiran. So, hindi ka magiging matuwid kung hindi ka susunod sa kautusan ng Panginoon. Kaya nga, mayroong concept na yung pagsunod sa utos eh. Traditional, yung mga matatandang mananampalataya, na una nasa old school, sabihin natin, bagamat hindi yun ang turo ng ating iglesia, naging ganun ang kanilang mga kaisipan, Pastor, na para tayo makagain ng katwiran, sumunod ka sa mga kautusan. Yeah, kaya nga maliwanag ngayon ang papel ng biyaya para sa katwiran. Dahil unang-una, yung biyayang iginawad ng Diyos sa pamagitan ni Kristo doon sa cross, ang siya nga nagpatawad sa ating mga kasalanan at nagugnay sa atin kay Kristo. Tama yun, Pastor. Na sa ganong paraan, nakita natin ang pag-ibig ng Diyos na kaya ka naman sumusunod ngayon sa Kanya ay dahil dun sa pag-ibig na yon bilang tugon mo sa ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Okay, so yung pagsunod ay hindi dahil para ikaw ay pagpalain, hindi dahil para ikaw ay magkaroon ng buhay, o kaya maligtas. Hindi yun ang basis eh. Kaya tayo sumusunod dahil iniligtas niya na tayo. Binigyan niya tayo ng pagkakataong mabago ang ating mga buhay, maibalik yung tamang ugnayan sa Kanya at sa ating kapwa. Kaya nga, pagpapalain niya tayo, hindi dahil tayo'y sumusunod sa Kanya, kundi dahil tayo'y mahal niya at yung Kanyang mga minamahal ay natutuwang sumunod sa Kanya. Yan. So kaya dito napakaliwanag po na ang tungkol sa pangako ng Diyos sa mga tapat na sumusunod sa Kanya. Ngayon, tingnan naman natin kung ano naman ang turo naman na tungkol sa pagganti ng Diyos na may kinalaman itong mga aklat din naman ni Moses sa mga bilang. Ayan, Pastor, magandang tingnan 33. natin ang isang karanasan sa Lumang Tipan. Ito yung sa bilang 16, 1 hanggang 33. Meron pa naman tayong panahon, kaya tunghayan natin ito, Pastor. Si Kor nga na anak ni Isar, na anak ni Kowat, na anak ni Levi, 10 ni Datan at ni Abiram na mga anak ni Eliab, at si Hon na anak ni Pelet na mga anak ni Ruben, ay nagsikuhan ng mga tao. At sila'y tumindig sa harap ni Moses na kasama ng ilang mga anak ni Israel, na 250 prinsipe sa kapisanan, na tinawag sa kapulungan ng mga lalaking bantog. At sila'y nagpupulong laban kay Moses at laban kay Aaron at sinabi nila sa kanila, kayo'y kumukuha ng malabis sa inyo. Dangang buong kapisanan ay banal. Bawat isa sa kanila at ang Panginoon ay nasa gitna nila. Bakit nga kayo nagmamataas sa kapisanan ng Panginoon? At nang marinig ni Moses ay nagpatira pa
at sinilita niya kay Kor at sa kanyang buong pulutong na sinasabi sa kinaumagahan ay pakilala ng Panginoon kung sino ang kanya at kung sino ang banal at kung sino ang papalapitin niya sa kanya. Sa makatwid bagay, ang piliin ay siyang kaniyang palalapitin sa kanya. Ito inyong gawin, kumuha kayo ng mga suuban si Kor at ang kanyang buong pulutong at lagyan ninyo ng apoy at patungan ninyo ng kamangyan bukas sa harap ng Panginoon at mangyayari ng tao na piliin ng Panginoon ay siyang banal. Kayo kumukuha ng malabis sa inyo, kayong mga anak ni Libay. At sinabi ni Moses kay Kor, dinggin ninyo ngayon kayong mga anak ni Libay, mumunting bagay pa ba ninyo na kayo'y binukod ng Diyos ng Israel sa kapisanan ng Israel upang ilapit niya kayo sa Kanya, upang gawin ninyo ang paglilingkod sa tabernakulo ng Panginoon, at upang kayo tumayo sa harap ng kapisanan ng mga siwas sa kanila. At inilapit kaniya 10 ng lahat ng iyong mga kapatid na mga anak ni Libay, at hangarin din naman ninyo ang pagkakasaserdote, kaya't ikaw at ang iyong buong pulutong ay mapipisan laban sa Panginoon si Aaron, anungat siya inyong inupasala. At ipinatawag ni Moses si Datan at si Abiram ng mga anak ni Eliab at kanilang sinabi, hindi kami sasampa. Munting bagay pa ba na kami ay iyong pinasampa sa isang lupain na binubukalan ng gatas at pulot upang kami patayin sa ilang, kundi napapanginoon ka din sa amin. Bukod dito, hindi mo kami dinala sa isang lupain na binubukalan ng gatas at pulot, ni binigyan mo kami ng manang bukid at mga ubasan. Dudukitin mo ba ang mga mata ng mga taong ito? Hindi kami sasampa. At si Moses ay nag-init na mainam at sinasabi sa Panginoon, wag mong pagpitaganan ang kanilang handog. Ako'y hindi kumukuha ng isang asnos sa kanila, ni gumawa ng masama sa kanino man sa kanila. At sinabi ni Moises kay Kor, marap ka at ang iyong buong kapisanan sa Panginoon, ikaw at sila at si Aaron bukas. At kumuha ang bawat isa ng kanyang suuban at lagyan ninyo ng kamangyan, at dalhin ninyo sa harap ng Panginoon na bawat isa ay magdala ng kanyang suuban na 250 suuban, ikaw naman at si Aaron, bawat isa sa inyo may kanyang suuban. At kinuha ng bawat isa ang kanyang suuban at kanilang nilagyan ng apoy at kanilang pinatungan ng kamangyan at sila'y tumayo sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan na kasama ni Moses at ni Aaron. At pinisa ni Kore ang buong kapisanan laban sa kanila sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at ang kaluhatian ng Panginoon ay lumitaw sa buong kapisanan. At sinalita ng Panginoon kay Moses at kay Aaron na sinasabi, humiwalay kayo sa gitna ng kapisanan ito upang aking lipulin sila sa ilang sandali. O sila'y nagpatira pa at nagsabi, O Diyos na Diyos ng mga diwa ng lahat ng laman, sa pagkakasala ba ng isang tao'y magagalit ka sa buong kapisanan? At sinabi mo sa kapisanan na iyong sabihin, lumayo kayo sa palibot ng tabernakulo ni Kore at ni Datan at ni Abiram. At si Moses ay tumayo at naparoon kay Datan kay Abiram, at ang mga matanda sa Israel ay sumunod sa kanya. At sinalita ni Moses sa kapisanan na sinasabi, magsilayo kayo. Isinasamo ko sa inyo sa mga tolda ng masamang taong ito, at huwag kayong humipo ng anumang bagay nila, baka kayo'y mamatay sa kanilang kasalanan. Gayon sila nagsilayo sa tabernakulo ni Kore, ni Datan at ni Abiram sa lahat ng dako, at si Datan at si Abiram ay nagsilabas at nagsitayo sa pintuan ng kanilang mga tolda at ang kanilang mga asawa at ang kanilang mga anak at ang kanilang bata. At sinabi ni Moses, dito ninyo makikilala na ako'y sinugo ng Panginoon na gawin ang lahat ng mga gawang ito sapagkat hindi kinatahan ng aking sariling pag-iisip. Kung ang mga taong ito ay mamatay sa karaniwang kamatayan ng lahat ng tao o kung sila'y dalawin ay sa karaniwang pagdalaw sa lahat ng tao, ay hindi nga ako sinugo ng Panginoon. Ngunit kung ang Panginoon ay lumikha na isang bagong bagay at ibuka ng lupa ang kanyang bibig at sila'y lamunin, 10 ng buong nauukol sa kanila at sila'y ibababang mga buhay sa Sheol, at inyo ngang mapagkikilala na minungkahi ng mga taong ito ang Panginoon. At nangyari sa pagkatapos ng masalita niya, lahat ng salitang ito, na ang lupa nasa ilalim nila ay bumuka at ibinuka ng lupa ang kanyang bibig at nilalamon sila at ang kanilang mga sambahayan at ang lahat ng lalaki na sinasabi kay Kristo at lahat ng kanilang pag-aari. Nanupat sila at lahat ng nauukol sa kanila ay nababang buhay sa Sheol. At sila'y pinagtitikuman ng lupa at sila'y malipol sa gitna ng kapisanan. Ayan, Pastor, medyo mahaba yung kasaysayan pero pansinin natin na ang kasaysayang ito naglalaman nung
pagre-rebelde ng mga anak ni Kore, si Datam at si Abiram. Sila'y mga pari sa tabernakulo. Pero sila'y nainggit kay Aaron. Bakit si Aaron lang at si Moses lang ba ang pwedeng makipag-usap sa doon? Napansin natin dito na binigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon na patunayan kung sila nga ay nagdala sila ng censer. At yung mga censer na yon, Pastor, ay pruweba na sila ay nanggaling sa Panginoon. Pero ano nangyari? Bumuka ang lupa, Pastor, at kinain yung 120 na kasama ni Kore, na Datam at ni Abiram, at sila ay namatay. At yung mga censer ay kinuha ni Moses, at napakaganda nito, Pastor, yun ay paalaala sa kanila. Alam niyo yung censer na yon ay pinitpit yun. Ginawang parang mga plat na mga pantapal doon sa altar of burnt offering. Kaya pag titingnan natin yung altar of burnt offering sa sanctuaryo sa Lumang Tipan, ang foundation nito, yung nasa baba nito, yung altar mismo, ang pinapakita nito ay yung pagre-rebelde laban sa Diyos. Kaya dito, Pastor, itinuturo sa atin itong paghihimagsik na pag naghimagsik ka sa Diyos, ang karampatang parusa ay darating sa atin. Yan. So, directly dito, kasi hindi ito ipinagbaliban ng Diyos. Nang sila'y maghimagsik, the following day, ng tipunin ng kapisanan, ito yung concept na direct retribution. Ito yung pinag-uusapan natin na pag ikaw ay nagkasala at sumaway sa kalooban ng Diyos, ikaw ay parurusahan kaagad ng Diyos. At marahil, ito yung mga nasa kaisipan ng mga kaibigan ni Job na nangyari sa kanya at sa kanyang sambahayan nang dumating ang kahirapan at pagsubok sa kanyang buhay. Na pilit nilang inilalagay sa isip ni Job na kaya niya nararanasan ng pagdurusa dahil yun yung ganti ng Diyos na maaaring sa ginawa niyang kasalanan. Yun yung pananaw ng tatlong magkakaibigang ito. Ngayon, pinag-uusapan natin yung kapalaran na nung mga hindi lamang ng mga sumunod sa Diyos, kundi pati yung nawaglit. So kapag ka sinabi nating kapalaran ng mga nawaglit, paano ito pinapahayag ng banal na kasulatan? Ayan, Pastor, dito sa Bagong Tipan, sa ikalawang sulat ni Pedro, ang kapitulo ay 3 at ang talata ay nasa 5 hanggang 7. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamagitan ng salita ng Diyos. Nasa pamagitan din ito ang sanglibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamagitan ng gayon ding salita ay iniingatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Ayan, dito pinaghambing ang dalawang pagpaparusa ng Diyos. Yung panahon ni Noe na ginunaw ang mundo sa pamagitan ng tubig. Ito naman, sa kawakasan ng ating sanlibutan, lilipulin ang mga taong masasama sa pamamagitan ng apoy. So, ang tanong dito kay Pastor na ating tinatalakay ay paano isinalarawan ng banal na kasulatan ang magiging destiny o fate, yung pagwawakasan ng mga mawawaglit. Ang sabi rito ay sila ay darating doon sa pangkalahatan. So, hindi ngayon. Pagka ang tao ay nagkasala ngayon, bagamat may mga na-aksidente at kung hindi yung parusa. Pero ang talagang kaparusa ng paghihimagsik ng tao, Pastor, dahil nating linawin yon, ay yung itinakdang dagat-dagatang apoy, yung impyerno, na sama-sama doon nawawakasan ng Diyos ang kasalanan at ang makasalanan na ayaw humiwalay sa kanilang mga pagsalangsang. So itong tinatawag nating ganting parusa ng ating Panginoong Diyos, ito ay kara-karaka ibinibigay niya katulad noong panahon ni Noe. So, yung pagbaha. Tapos yung isa pa, yung darating nakawakasan na sanlibutan. So, ang mga tao ay bubulid doon sa dagat-dagatang apoy. Pero, yung nararanasan ng tao ngayon, dahilan sa kanyang pagkakamali, hindi mo pwedeng sabihin yan ay yung kaparusahan. Hindi yun. Okay. Maling turo yun, Pastor, na ayan, consequence marahil pagka ikaw ay gumawa, naglaro ka ng apoy at sumilab at nasunog ang iyong bahay, hindi yun parusa. Ikaw mismo ang nag-ano doon .
Kay sarili mo yun eh. Hindi yun yung kaparusahan ng malimong mga pagdedesisyon. Mayroong panahon na parurusahan ng Diyos na sama-sama yung mga masasama. Alam nga naman ngayon, nahirapan ka na. Tapos later on, parusa na naman ulit, doble-doble na. Hindi. Ang Diyos ay nag-reserve ng isang paraan na wakasan ang masama at ang makasalanan. Yan. So kaya nga ba nararapat lamang tayong tumugon sa panawagan na tayo ay lumapit sa mga taong nagdurusa upang maabot natin sila. Subalit, nais din naming sabihin sa inyong lahat na hindi lahat ng paraan ng paglapit pwede kang magtagumpay at maibigay mo yung tinatawag na kagalakan o kaaliwan sa mga taong nagdurusa. Dahil meron din hong maaaring kapag hindi mo alam yung tamang paraan, sa halip na makatulong ka, lalo kang magpapabigat doon sa tao. Kaya nga ang tanong natin ay, ano yung mabisang paglapit sa pagdurusa kung di tayo tiyak sa dahilan bakit siya nagdurusa? Ayan, Pastor, maganda yun eh. Ano yung pinakamagandang paraan na pwede nating gawin pag ang isang tao ay nagdurusa at hindi natin alam kung ano ang dahilan kung bakit siya nagdurusa. Maganda yung tanong na yon. So, ang best approach dyan ay huwag tayong maging judgmental. Huwag tayong humatol na, ayan, kagaya nung mga kaibigan ni Job, hinatulan na nila na kaya ka ganyan, o kasi yung mga rahil, kung ikaw ay hindi nagkasala, yung mga anak mo nagkasala, kaya ito dumating sa iyo. So, pag hindi natin talaga alam, kasi maraming purposes yung suffering. Ikalawa na bakit titignan natin, tingnan natin na ang suffering ay mayroong role doon sa pananampalataya. Hindi ito parusa, kundi ginagamit ng Diyos ito dahil meron siyang ginagawang paglilang, pagbabago doon sa kabuhayan noong taong naniniwala sa Kanya. Yeah. At isa pa, bakit tayo higit na interesado na maibsan yung pagdurusa ng ibang tao? Ayan, magandang punto yun, Pastor. Dapat ang ating purpose ay para maibsan, hindi para lalong bumigat. Physically, nag-suffer na si Job eh. Nung dumating pa yung mga kaibigan, mentally nag-suffer pa. Psychologically. Nagsimula siyang mabader at mahirap yun. Lalo nang mabigat yun, Pastor. Kaya nga pagka ang interest natin, pagka may mga ganyang mga taong dadalawin natin o may mga kaibigan tayo o mga kaanib ng iglesyang dumaraan sa ganyan, ay ang ating approach at ang ating daan ay pababain yung kanilang paghihirap. I-lessen natin by the assurance na una, kung nakagawa man sila ng kamalian, patatawarin sila ng Diyos. Ikalawa, hindi ito yung parusa na immediate na kinakailangan kung meron silang nagawa. Hindi. Ito ay consequence lamang. So dapat i-explain natin sa kanila na ito'y bahagi ng buhay na nandito sa sanlibutan na nandito yung digmaan ng masama at ng mabuti. Yeah, kaya nga lamang talagang sa bawat paglapit natin, alam natin yung pamamaraan kung paano natin i-approach yung tao. Or else, maaaring maging katulad rin tayo ng mga kaibigan ni Job na mayroong mabilis sa paghatol tungkol sa kanilang kalagayan. Hindi mahirap para sa atin na makita na yung mga nagawang pagkakamali ni Eliphaz, Bildad, saka si Sophar tungkol sa pagdurusa ni Job. Actually, sila'y gumawa ng isang hatol, kaya nga lang ay hindi naangkop yung kanilang paghatol. So kaya nga ating tinatanong kung papaano natin hihikayatin ang mga kaanib ng iglesia doon sa isang tamang pamamaraan para maibsan ang pagdurusa ng iba. Okay, so ang pinakamagandang paraan sa pagwawakas ng ating pagtalakay, Pastor, ay ang Diyos ay walang tayong mai-question kapag siya ang nagparusa o nagbigay ng ganti sa mga gawa ng tao. Bakit? Kasi nakikita niya ang puso at isip ng tao. Tayo, ang kaibahan natin, Pastor, hindi natin nababasa yung isip at puso ng mga tao. Kaya wala tayong karapatang humatol sa kanila sapagkat hindi ito karapatan ng tao na ibinigay sa atin. Kaya nga napakahalaga na kung saan ay maiwasan natin yung paghatol sa nararanasan ng iba. Manapay yung maintindihan natin at mailagay sa ating isipan na totoong mayroong practical na aspeto ang paghatol ng Diyos. Siya ay aktibo.
sa paghatol sa mga tao. Di po ba? Ngayon, nais ko lamang po na tingnan ninyo na may malaki hubang kinalaman yung paghatol sa pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Ayan. Malaki ang relasyon nito, Pastor. Kagaya nung sinabi natin kanina na mercy and law, yung justice. Ganon din. Yung pag-ibig ng Diyos, mahal niya yung tao. Pero yung sinasabi nating paghatol, ang hinahatulan naman ay yung mga hindi gumagawa ng tama. Ang sino mang gumagawa ng mabuti, hindi na mahahatulan, Pastor, dahil sila'y na kay Kristo na. Pero yung tao na gumagawa ng hindi tama. So, yun ang kinakailangang hatulan. So, yung paghatol ng Diyos, yung retributive judgment, hindi ito naka-reserve para sa mga mananampalataya at nagtitiwala sa Diyos. Ito'y naka-reserve para doon sa mga hindi malilitas at hindi sumusunod at nananampalataya sa Kanya. Yan. So, dapat malinaw yun. Napakalinaw nitong ating napag-aralan na ang naranasan ni Job na pagdurusa ay hindi resulta ng hatol ng Diyos sa kanya. Kundi ito yung paraan ng Diyos kung paanong maipakita niya na si Job ay may kakayanan na sumunod sa Diyos, maging tapat sa pagsunod sa Diyos sa kabila ng pagdurusa, na maipakita sa kaaway ng Diyos na hindi sumusunod sa Diyos, hindi sumusunod si Job sa Diyos dahil gusto niya na maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos na naroon sa kanya, na yun ang siyang dahilan kung bakit na nagiging matuwid siya sa harapan ng ating Panginoon. Tama yun, So Pastor. napakaganda noong ating pinag-aralan dito sa pagpapatuloy ng kasaysayan ni Job, na sana mga kaibigan at mga kapatid, nakukuha natin ang napakahalagang mga pamamaraan na kung saan pagka tayo ay merong mga kaibigan, mga mahal sa buhay na dumarnas ng pagdurusa, alam natin kung paano sila ma-approach at madama nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. So kaya nga tapusin natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng isang panalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat. Kayo ay aktibo sa inyong paghatol, na kung saan, Panginoon, ito ay kinikilala naming isang pag-ibig upang makilala ng sanlibutan ang mga taong sumusunod sa inyo ng tapat. Maraming salamat sa inyong biyayang pinagkaloob, na dahil sa biyayang ito, mayroon kaming nagiging kakayanan sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo na maging matuwid sa inyong banal na harapan. Nawa sana ang kasaysayan ni Job ay magmulat sa aming mga kaisipan na kung saan, kung bakit dumaranas kami ng pagdurusa, hindi dahil sa gusto nyo ito, kundi ito'y nangyayari sapagkat nais ninyo na mahubog ang aming mapag-uugali, na makita ng kaaway ng Diyos na may kakayanang ang tao ay magtagumpay sapagkat siya'y nakaugnay sa Diyos. Sana'y pagpalain niyo ang lahat ng mga sumubaybay sa programang ito, na sa aming araw-araw na pagharap sa lahat ng mga hamon, lagi naming maramdaman na kasama namin kayo, kasama namin ang mga anghel para sa pagtatagumpay sa mundong ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala na ipagkakaloob nyo sa bawat isa sa amin at sa buhay na walang hanggan na aming nararanasan ngayon hanggang sa pagparito ni Kristo. Amen. Upang mawala na ang kamatayan at ang lahat ng pagdurusa. Maraming salamat sa pagdinig nyo sa aming panalangin. Ito'y aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigilo namin mga kaibigan, maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay dito sa ating programa. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr. at si Pastor Elioma, muling nagsasabing, sumagana nawa ang inyong pamumuhay.